Sa patuloy na pag-ikot dito sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, ang RD ng Regional Director ng PDEA BARM, si Sir Edgar T. Jovine, at kasama ang Provincial Director ng Maguindanao, si Sir Marlon, at iba pang kawani, at sinilip niya ang bahay silangan na tinurn over ni Municipal Mayor Honorable Dato Rasul Sangki at upang ipakita ang facility na dito ang atin nakuwang. Narito ang aming eksklusibong panayam sa RD ng PDEA BARM, Sir Edgar T. Jovine. Ito po ay nagagalak tayo dito mismo sa Municipality Ampatuan at kung saan ay bumisita sila dito sa aktibong bahay silangan at ito yung mga active na ginagawa ng ating PDEA at upang makita ng ating mga kababayan na tinsero sila sa kanilang pamumuno at makakuha tayo doon sa marami tayong nakikita 3.4 million na accomplish ng PDEA at kakamustahin natin at ano pa ang makukuha natin ng mga maraming ebidensya at tuloy-tuloy ang kanilang sinserong pagtatrabaho. Sir, magandang araw po RD at kami po ay nagagalak kaya kasama po yung Pasada Balita at Tatak Balita at inyong lingkod Alsuara News, CC News, Doc Sandigan. Kamusta na po ang ating area at bilang kayo po yung kinatawan ng BARM at alam ko na marami kayong mga accomplice at nababalitaan namin, RD. Opo, masugid po nating binabantay at minamanmanan yung ating mga identified personalities na dati na nating na-identify na involved sa illegal drugs, no? At natutuwa naman tayo at nagagalak dahil nakikipagtulangan ng komunidad. Yung tanong mo kanina at nasabi mo, yung tungkol sa mga accomplishment natin, hindi natin magagawa na mag-isa lang yon, hindi magagawa ng law enforcement lang yon, kundi pagtulungan ng ating komunidad. Take note, kasi information ang kailangan namin para makagawa kami ng kaukulang hakbang kontra sa mga personality na na-involved pa rin sa illegal drugs. So far, maganda yung ating tandem with other law enforcement agencies. Dito nga sa municipality ng Ampatuan, kailangan protektahan natin yung yung estado nito bilang isang drug lead municipality at award din ng Balangay Seal of Excellence. Kaya nga natutuwa tayo at binigyan tayo ng isang opisina pansabatira dito sa loob ng compound at nagangahulugan na ito ng pagkikipagtulungan ng local government unit, marugtog na hangarin na kanilang mapanatili kanilang estado at sa panig naman ng PDEA. Ito ay simbolo na gusto namin ilapit ang aming serbisyo sa mamamayan, lalo na dito sa munisipyo ng Ampatuan para lamang mapanatili yung pagiging isang drug-clean municipality ng bayan na ito. Patunay naman po ito ay bound to Cotabato from Sultan Kudarata kung saan po ay nasamsam ng PDEA according kay Police Captain Tamayo at kasama sila sa accomplice itong kumakailan na 3.4 million. Ano po ang inyong masasabi, RD, na talagang ang inyong mga tauhan ay tuloy-tuloy sa pagsisikap, lalong-lalo na ang ating PD probinsya ng Maguindanao, Sir Marlon, ay kung saan po may mga activity doon sa mga impok ay nakikilaw para lang po sa kabutihan ng ating BARM, RD? Opo, kailangan po natin yan. Tutuwa tayo at nakakaroon ng initiative ng ating probation officer. Kasi kung tutusin po, napakakulang ng ating bilang. At sa lahat po tayo sa kakayahan para tinos mga equipment. Pero yung pagkikipagtulungan ng ating mamayan ang nagpapalakas ng loob natin at kinakailangan nating suklian ng isang trabaho na makapagbigay kasiyahan sa ating mga local government agencies na higipagtulungan sa atin. Lalo na po yung ating kasamahan sa PNP, yung AFP, of course yung ating local government unit na actually nasa frontline talaga ng anti-drug campaign ng ating pamahalaan. Lastly, RD, ako from CC News, Alsuara, kamusta na po ang asahan pa at tuloy-tuloy ng trabaho ng ating PDEA sa inyong pamumuno, RD, dito sa BARM para maramdaman ng ating mga kababayan na talagang nakikita nila na kailangan dumulog sila kung ano man ang kailangan na doon sa mga tinatawag natin na mga asset o confidential ay anda po ang tanggapan ng inyong pamumuno na dumulog upang masawata itong drugs dito sa area ng BARM na tuloy-tuloy na inyong trabaho. Opo, ito nga po, itong hakbang na ito na nagkaroon tayo ng opisina dito sa Ampatuan ay isang paraan para mapalapit natin ang serbisyo sa ating mga kabayan at the same time, meron silang pupuntahan.
So, hindi na kailangan pupunta na sa Cotabato City para magsumbong. Dito pala, kung gusto nilang personal na sumbong, is dito na pumunta. At pwede rin sa pamamagitan ng contact numbers. Meron naman tayong cellphone number yung ating mga provincial official. So, yun, as pamamagitan nun, malalaman natin kagad at kaukulang action kagad na ating may paparating sa ating mga kababayan. Okay. So Sir RD, ngayon po ang turnover dito po sa bayan ng Ampatuan, ito pong Balay Silangan. So ilan ho ba ang na-turnover na ng Balay Silangan in the province of Maguindanao sa 24 municipalities? Sa buong BARM kasi is 32. Okay. Buong BARM 32. Yung para sa Maguindanao din, so wala 18. So medyo marami siya. So medyo marami siya. So ibig sabihin nun is marami na tayo, marami ng intervention ang naibigay natin sa mga target personalities. Ulitin natin, kaya naman nagiging isang drug affected barangay, isang barangay dahil sa presensya ng mga personalities. It's either user or poser. So user, kinakailangan mag-undergo ng community-based rehabilitation program. While yung poser naman is para sa, ito nga, yung Balay Silangan na sinasabi natin. Pero hindi kailangan every semester is may enrollees yung Balay Silangan. Hindi kailangan taon-taon merong enrollees. So, ibig sabihin, hindi nababawasan. So, na-address na natin. So, hopefully, wala nang maging enrollees dito sa Balay Silangan. Pero, just in case, kasi meron mga decision yung korte na nag-a-apply nag-plea bargain sila. So, nire-require ng korte na mag-undergo ng Balay Silangan. Doon papasok yung servisyo din ng Balay Silangan. So, doon po natin i-activate yung Balay Silangan. Ito pong Balay Silangan mag-office na atin pong pamahalaan dito po sa PDEA. Meron. Kami po. Kami po, kaya nga sabi ko kanina napakaganda ng pagkakataon kasi may ilalapit namin yung serbisyo ng PDEA sa ating mga kumbayan, lalong-lalo dito sa munisipyo ng Ampatuan. Okay. Sir RD, saan po galing ang budget ng ganitong building po? Well, galing ito sa local government unit. Magkano pong inabot, Sir RD? Hindi ko alam may eksaktong presyo pero temporary lang po kasi ito eh. So for the meantime, wala pa talaga ang designated na provincial office. Ito muna yung binigay sa amin ng local government unit. At hindi lang naman tayong binibigyan ng support ng local government unit, even PNP, BFP, and even AEP. So mapalad tayo at napabilang tayo ron sa mga local government agencies na binayaan at sinusuporta ng ating local government unit. Okay. Lastly, RD, doon sa atin sa inyong awak at sa patuloy na umaasam na maging drug clear dito sa inyong awak, ano po ang mga panawagan nyo at uling salita nyo? At last na lang, ito RD, maraming salamat. Panawagan natin, kailangan nating maniwala na may mangyayari at may magandang mangyayari. Sabi nga natin, noon, sabi kung ikukwento ko lang, yung dati namin Director General na minsang natanong sa isang international forum, di ba? Tinanong siya, sabi niya, I dream, nangangarap ako na maging isang drug-free ang Pilipinas. So marami nagtaka at nagtanong, sabi nila, General, meron na bang bansa na naging drug-free? Sabi niya, wala pa. Malay niyo, ang Pilipinas ang mauna. Yan po ang pangarap natin. Medyo mahirap. Pero kung may pagtulungan ang buong constituent ng BARMS, magagawa po natin yung pangarap ng lahat na maging drug clear din ang buong hiyo ng BARMS. So, mangarap po tayo, magkaroon po tayo ng bahagi para makamit ang pangarap natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po at yan po at pinaunlakan po tayo ng RD ng BARM at tayo po ay nagagalak at nakikita natin siya po mismo yung pumasyar at pumunta at upang makita at mabisita ang atin mga munisipyo dito po sa area ng BARM. Mabuhay kayo, sir.